Okay, kung meron pong malalim tayo na nararamdaman ting Pasko, ano po ang sa tingin niyo yun? Anong desire ng heart niyo? Anong longing? Anong ninanais niyo? Or generally speaking sa mga Pilipino, di ba? Lahat tayo merong pananabik na na makauwi, makasama, lalo po doon sa malalayo, di ba, yung mga OFW. Gusto natin, yung mga nagtatrabaho sa like Manila or abroad or somewhere like ibang province, di ba? Gusto po natin na umuwi at makasama ng ating pamilya. Kasi bakit? Meron tayong longing, meron tayong, iba kasi yung home, di ba, no? Iba yung tahanan. Kahit medyo sa tingin natin parang magulo, sometimes, iba pa rin yung, alam mo, nasa lugar mo ikaw, sa tahanan mo ikaw. Meron something na namimiss tayo. Kaya nga, bakit po? Kaya nga, di ba, pag pinansin natin, kahit kaano kalayo, di ba, kahit 10 oras pa na driving yan or kalahating araw na driving, uuwi at uuwi po tayo. Lalo na kung meron naman talaga tayong enough time. Para bakit? Para makasama nating pamilya. Kahit po gaano kataas ang pamasahe para sa iba. Kahit kaano kalayo kataas ang pamasahe. Kahit kaano kahaba ang pila. Di ba? Gaano kahaba ang pila saan? Sa mga terminal. Bataan Transit, saan pa ba yan? Sa airport, sa port, sa mga bus terminal, kahit gaano kahaba ang pila, uuwi po tayo kasi bakit? Kasi gusto nating makauwi ng Pasko, di ba? Bakit? Meron kasing something na parang homesick ka. Gusto makasama ang pamilya mo. In fact, ang homesickness, define po siya as the distress, defined as the distress caused by an actual or anticipated separation from home. Actual, yung bang napalayo ka sa pamilya mo, suffer ka, meron kang something na parang meron kang pangungulila, nag-aalala ka, or nalulungkot ka, stress. Iba naman, medyo malalim na iba, yung may anxiety na, meron ng longing talaga malalim na pangungulila. So, lahat po ng tao, halos ay universal po kasi itong homesickness, hindi lang po ito applicable sa ating mga Pilipino. So imagine nyo yung cause. In fact, ang sabi po ito nakuha ko lang to sa roughly, last year, December 2024, nasa 190,000 ang travelers during Christmas Eve. Ito yung mga gustong humabol doon sa ating sa Pilipinas. Humabol sa Noche Buena nga ba? Noche Buena, di ba? Or, actually, ano na yung Christmas Eve na yun, di ba, no? Kalagit na ano pala yun. Yung cost din ng ticket sa kayong pila. So, ganun kalalim at ganun matinding pangulila natin para sa ating pamilya. So, ang tanong po kayo, are you longing for Christmas? Meron ba kayong coming home for Christmas? Meron ba kayong uuwi ang probinsya? Ang alam ko dito, iba, ita-travel abroad. Yun. Instead na dito magse-celebrate sila sa ibang bansa. No? Or meron po ba kayo na kung saan, meron ba kayong ninanais sa heart nyo na parang sana makasama ko yung pamilya ko ngayon. Or di kaya makauwi ako. O di kaya makasama ko ang mahal sa buhay. So meron po tayong longing. Saan kayo celebrate ng Pasko? Sa bahay? 500 pesos lang, huwag nyo kakalitaan. Huwag lang lalagpas ang budget doon, pwede na yun. So yung emotional reality po ng Christmas, let's be honest, pag Pasko, hindi lang maraming masaya. Marami rin po ang malungkot. In fact, dito lumalabas yung mga kalungkutan. Kasi di ba bakit marami kasi mga tao, pamilya, or mga individual, hindi lang sila yung maring separated, hindi makauwi, walang uuwian, at walang ipangahanda. So, walang regalo, alam niyo yun, ang daming mga things na pwedeng mag-contribute doon sa pangungulila natin. Ako, first time namin na mag-celebrate ngayon na wala ang tatay ko. Ayoko sabihin niyo kasi maiiyak ako eh. O marami sa atin, di ba? Yung first time na, sabi ko, huwag sasabihin yun eh, maiiyak ako. Di ba? Marami sa atin celebrate, wala mga magulang. Ako first time ko kasi wala na yung tatay namin ngayon this time. So, marami po tayo na, ano ba yan? Some are emotionally tired. Di ba?
Sino dito yung pagod? Pagod physically, pagod emotionally, kasama mo ang family mo pero you feel alone. Di ba? So, marami po tayong pangungulila or minsan hindi mo alam yung Pasko nagtitrigger siya para lumabas yung matagal mo nang tinatago or nakatago doon, na hurt, na pain. Lumalabas lang siya kasi natitrigger siya. Okay? Pero ang beautiful truth o yung maganda po dito, nakikita ni Lord yung emotional reality na pag Pasko, especially itong season na to, hindi lang masaya, kundi marami rin ang malungkot, marami rin yung nangungulila sa pamilya at sa tahanan. So, ano yung connection nito sa ating series? Yung Coming Home for Christmas. Ito ang title ng natin is Longing for Home. Eh. Ano yung connection ng Christmas? Ano yung dinulot ng Christmas? Ano yung kinatagpo ng Christmas? Ano yung in-address ng Christmas dito sa ating pangungulila or longing for home? So meron lang po akong tatlong gustong bigyan na diin upang makita natin kung yung Christmas pala ay solusyon ni Lord dito sa ating pangungulila, no? Malalim na pangungulila natin. So number one, ang sabi po dito ay, we all carry a deep longing for home. Lahat po tayo merong dinadala na malalim na pangungulila sa tahanan. Hindi ko po alam, totoo po ba sa inyo yan? Whether we like it or not, in reality, maaring hindi lang natin maamin sa sarili natin, pero merong something yun eh, may malalim yun. Or maaring hindi natin napapansin, pero pwedeng mag-resurface yun. So, the longing to go home, to be with our family, to belong, to rest, ito po ay ating pangungulila at nagiging malakas lang po ito, yung pangungulila nito, mas magiging intense lang to pag lalo na pag malapit na yung Pasko. Di ba napapansin nyo, di ba, nagiging sentimental? Mas lalo tayong nagiging, parang may something in the air pag Christmas, di ba? Hindi mo mapaliwanag. May joy, pero may sadness, nagiging intense, nabibigyan ng diin, nag-resurface. So, in fact, ang science at ang scripture, pareho sila nag-agree about this longingness sa heart natin. Ang sabi ng American Psychological Association, homesickness is universal human experience rooted in our deep need for belonging, attachment, and safety. So universal lang ang homesickness, hindi lang po tayo mga Pilipino. Even ibang lahi, no, merong nararamdaman nito. At ito po yung tatlo na sabi ng APA na kung saan ay hinahanap-hanap natin. At ito po ay normal na nararanasan at nararamdaman ng lahat. Whether bata, matanda, kabataan, or especially mga OFW, no? Meron po tayong matinding pangungulila. Universal po siya. In fact, during Christmas po, yun nga, lumalabas po yung maraming emotional struggle. Kasi syempre, imagine mo, makikinig ka nga naman ng mga, ayoko kumanta, hindi ako marunong kumanta eh. Yung mga kanta nila Michael Bublé ba yun? O, yung mga, saka yung mga classic song. Try mo nga ako, RG, yung I'll Be Home for Christmas. Tugtugan mo nga ako. Naunawaan yung ibig sabihin. Tapos naanto ka sa corner. May kape ka. Tapos gumuni-muni ka. Tapos umiiyak-iyak ka na. Di ba? So naglalabasan po. May stress, may pressure, may overthinking, may financial worry, may mental exhaustion. Lahat po ito lumalabas during Christmas season. Pero ang nakakatuwa po, sabi ng Lord sa Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. In spite of the sadness na dala ng Christmas, bunga ng Christmas, na hindi naman dapat, pero dahil nasa mundo tayo na hindi perfect, lumalabas po yun. Pag malayo po tayo, lumalabas po yun. In fact, ang sabi po ng science, yung brain daw po natin, dinesign siya para constantly mag-search for stability, predictability, comfort, belonging. Yung mga characters po niya, qualities po na yun, ayaw ng brain na unpredictable ang mga nangyayari. Kaya siya nag-stress eh.
Gusto niya yung safe, predictable. So every time na nasa sitwasyon tayo, napansin nyo kapag nasa isang unfamiliar place kayo, di ba? Natataranta kayo. Ang brain kasi hindi siya nakadesign na ganun. In fact, kaya nga pag dating ng wala tayo sa tahanan, kapag naandun tayo sa liksi, nasa ibang lugar tayo, ang nangyayari po ay we long for home. Kasi bakit? Yung home, in reality naman dapat talaga, siya nagpo-provide nito. Comfort, di ba? Belonging, ano pa? Stability. Yung bang, alam mo, kapag nasa tahanan ka, kahit walang pagkain, no? Sa Pilipinas kasi, kahit wala kang trabaho, basta may tahanan ka lang, may bahay ka lang, you feel safe. Kasi bakit? Pag nasa ibang bansa ka, sa Amerika, pag wala kang pambabayad, pulubi ka kaagad, di ba? Sa atin, sa Pilipinas, kahit wala kang ulam, pwede kang pumunta ng, hindi ko alam, kung ganun pa rin ba sa dagat, pwede kang kumuha ng, dati kasi pwede manghingi mambakaw. Ngayon, hindi niyata pwede mambakaw eh. Pagagalitan ka na kasi sa hirap ng buhay, no? Pwede kang kumuha ng talbos ng kamote. So, yun yung pinuprovide ng home. Stability, productivity, comfort, and belonging. And, during Christmas din, na i-intensify yung nostalgic feeling. Yung bang biglang di ba, pag play ng music, boom, di ba? Merong something yung memory na alala mo. So, ang tawag doon ay sentimento, ano, parang, o bakit ka malungkot? May naalala lang ako. Dapat ngayon magkasama kayo ngayon, pero iniwan ako. Natawa yung isa doon, no? Nakita ko sa corner. Hindi ko na sasabihin. So, pinalalala ng Christmas. Pero ang nakakatuwa po, ang sabi ng scripture, ito naman po yung comfort sa atin. Para po doon sa walang uuwian, iniwan, malayo. Ang sabi po ng Psalm, awit 68:6, may tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ulitin ko, no? May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang Lord nagbibigay, nag-o-open ng tahanan. Kung ikaw ay nalulungkot, ngayong Pasko wala kang pupuntahan, i-open ni Ate Edith ang kanyang tahanan. Hindi lang 500 pesos na worth ng Noche Buena. Eat all you can. Ano ba ihanda mo, Ate Edith? Open po, meron po tayong tahanan. Di ba? We have this spiritual family. Tama? Maaring wala tayong, di ko alam, physical family broken, pero we have this spiritual family. Wala lang po kaming handa ngayon. Kami kasi kami naghahanda talaga, nakikikain lang kami pag Pasko. Pero yun ang nakakatawa sa Lord na nag-open po siya at He cares for us po kung gaano naman katindi ang longing natin. So, lahat po ng tao, universal, meron po tayong longing, science and scripture, binaback up siya. Yung Christmas, ini-intensify po siya, pero salamat nakikita po ng Lord to. Nakikita niya. And ang truth po is kahit na, isipin niyo to, kahit na minsan umuwi tayo sa tahanan, kompleto, di ba sometimes we feel, lonely? Parang meron pa yung something na parang bakit ganun? Happy, pero parang temporal. Ang bilis. May something pa rin na hindi nasasatisfy yung longing sa heart natin. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo kung bakit? The longing is spiritual. Hindi lang siya sentimental. Nakuha niyo po, ang longing lahat tayo meron, universal. Pero that longing, kaya hindi siya masatisfy kasi hindi siya sentimental lang, spiritual siya. Hindi lang siya nostalgia, hindi lang siya memories, missing childhood, kundi spiritual po ang reason kung bakit meron tayong longing. In fact, ang sabi ng scripture, sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, He has set eternity in the human heart. Alam niyo yun? Merong nilagay ang Lord sa heart ng bawat isa sa atin na we keep on searching. Napapansin nyo? We keep on searching. Meron tayong
something in our heart na hindi kayang katagpuin ng anumang dito sa mundo na to. In fact, ang sabi po ng Hebrews, yung writer ng Hebrews, doon po sa mga heroes of faith, di ko alam kung nabasa niyo na po yung Hebrews chapter 11, ito po yung mga heroes of faith. Ang sabi po niya, all these people died still believing that, asan ako? What God had promised them, they did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. They agreed that they were foreigners and nomads here on earth. Referring po doon sa mga heroes of faith. Obviously, people who say such things are looking forward to a country they can call their own. If they had longed for the country they came from, they could have gone back. But they were looking for a better place, a heavenly homeland. No? Naghahanap po sila ng better country, better place. Yung inedit ko pala ay hindi pala naandito. Pwede mo pakibalik yun doon? Hindi na ba yan? Yan. Ang sabi po ni C.S. Lewis, in fact, if I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. So kung meron daw po tayong longing, kung meron daw po tayong desire na hindi kayang isatisfy ng mundo na to, ng Christmas gathering, ng mga exchange gifts, ng family reunion, ng anything. Ang reason daw po is, baka kasi tayo ay dinisenyo ng Diyos na hindi pang mundo. May something deeper, eternal, ang ating pagkakalikha ng Lord. At ang pwede lang pong kumatagpo noon ay ang Diyos. So kahit may longing po tayo sa ating tahanan, lalo na pag Pasko, hindi po nito kayang tugunan, solusyonan, kahit na napakaraming handa, kahit kompleto ang family, kahit tila walang problema ang pinagdadaanan, kahit parang perfect ang sitwasyon, hindi pa rin to kayang isatisfy yung longing na meron tayo. Pwede temporal, panandalian lang. Pero, darating ang time, mawawala din yun. Kasi bakit? Kasi we were not made for this world. We have a perfect home. Merong home na naghihintay sa atin. Pero pansamantala, habang tayo po ay naandito, nasa home natin, mga biological home tayo. In fact, ang sabi po ng Psalm chapter 63 verse 1 to 5 din, describe ni David dito kung paano naman siya, yung longing niya kay Lord. Ang background ng story na to is si David, siya po ay, according to some scholars, nasa wilderness. Siya po ay tila nagtatago or hinahabol siya. Meron kasi siyang problema sa kanyang mga anak eh. Ito yung time na hinahunt siya. Yung iba sabi kay Saul. Pero ito po yung emotional or longingness na pinagdadaanan ni David. And ang sabi po niya, "O God, you are my God. I earnestly search you." Earnestly. Hindi po yung mga words na ginamit ni David. "My soul thirsts for you. My whole body longs for you." Diba? Hindi po niya sinabi na I earnestly search for my home, our family, though alam naman ni David na mahalaga yon. Pero dito pinakita ni David na mas deeper na kung merong isa na pwedeng mag-satisfy o dapat, yung totoong desire natin talaga, yung longingness natin, hindi talaga yung tahanan natin. Kasama siya. Pero may mas malalim na reason. Mas deeper, spiritual siya. At ang sabi ni David, yun. Yung totoong hinahanap ng ating puso talaga, maaring hindi tayo aware na akala natin pwedeng magdulot ng kasiyahan sa atin ng satisfaction. Ang totoo, ang tinitibok ng puso talaga natin, si Lord. Na-articulate ni David to. In fact, ang sabi nga niya in verse 4, I will praise you as long as I live, lifting my hands to you in prayer. You satisfy me more than the richest feast. So napansin niyo po yung sabi ni David, kung meron pong pwedeng mag-satisfy sa kanya, hindi yung riches, hindi yung family. I mean,
Salamat sa family. Pero kung pwedeng may magtugon, mag-address, magbigay ng solusyon sa nararamdaman niya, ito yung presensya ng Lord, no? Si Lord lang ang pwedeng mag-satisfy sa kanya. And you know, alam niyo yung story ng the prodigal son, di ba? Ito, another classic example ng longing for home. After na, kumbaga sa term natin, madispalko, magastos, maubos, lahat ng mana, ng younger child. Ano niya? Ano po ang kanyang realization? Sabi niya, sa tahanan ng ama, hindi ako nagugutom eh. Hindi ako magkukulang. So, uuwi ako. Meron something ang home na kayang i-provide. So, anong ginawa ng bata? Alam natin yung story, di ba? Umuwi siya at tinanggap siya ng kanyang family, ng kanyang father. So, there's longing for home. Merong pananabik at ito ay hindi lang sentimental, kundi ito ay isang spiritual na bagay. And ang sabi ko nga sa inyo, kaya ako nagkaroon ng parang reason kung bakit sana ang series natin ngayon, ano ba yun? Fear Not. Tapos na ako dun eh. Kaya ngayon, parang nangarag ako nung 3 weeks before December, 2 weeks, kailangan kong baguhin tong series kasi nga, nung time na, I think Saturday yun, 3 weeks ago, nandun kami ni team. Ako, nag-aaral ako, nasa sopa ako, tapos si team nasa desktop niya. And then, naisip ko na, magpatugtog kaya ako ng Christmas music. Kasi wala akong mapanood sa Netflix, parang gusto ko mag-relax na. Pero sabi ko, this time, habang nag-aaral ako, gusto kong makinig ng music. So, nag-play ako ng classic na song. Tahimik kami ni team, tapos all of a sudden, yung first 4 seconds ng music, I'll Be Home for Christmas yata yun. Tapos, boom! Para bang, alam mo yung nostalgic. Tapos tingin na kami ni team, tapos sabi niya, Tim, naramdaman mo? Sabi niya. Tapos siya yung mismo nagsabi, ito naramdaman mo. Pareho kami ng nasa isipan namin ng anak ko. Dahil na-miss ko yung Amerika. Sabi niya, na-miss daw niya yung Amerika. Sabi niya, di ba si Tim po kasi doon pinanganak? So naging home namin yun for 9 years. So, tahimik lang kami dalawa, pero deep inside, mayroong longing. Pero syempre, ayoko pong pumunta ng Amerika. Gusto ko lang bisita lang, Pero pinakikita lang doon na yung longingness is hindi tayo aware, nasa heart natin yon, nag-resurface lang yon. Lalo na pag Pasko, na-intensify lang yon. So, naiyak ako noon kasi parang, ano itong naramdaman ko na to? Parang meron ako something deep inside. Although yung family ko kasama ko dito, and masaya ako, pero somehow, kami ni team, meron kaming something in our heart na may longing na, kasi syempre, nostalgic siya, may memories ka eh. So yun, salamat kasi malinaw naman talaga na hindi kaya talagang i-satisfy ng anumang bagay sa mundo na to, yung longingness na meron tayo. At si Jesus lang ang pwedeng mag-satisfy nun. So yun, and then, kung yung longingness natin is spiritual, then ano connection ng Christmas? Di ba? Kung ang longingness natin or longing for home is spiritual, then anong connection ng Christmas? In fact, ito yung solusyon. Ito yung reason kung bakit may Christmas. Jesus came to meet our longing and bring us home. So ang Christmas, hindi lang siya celebration ng may mga handa, may mga Christmas lights, may mga exchange ng gifts, especially sa mga companies, di ba, may mga games, may mga monito-monita, sa mga families na malaki, madalas, pag Christmas, di ba, nagpapalaro pa tayo dyan, mga tradition. So, pero ang totoo, ang Christmas talaga is God's way of, meeting our longing. Alam ng Diyos na may longing tayo. Alam ng Diyos na meron tayong something in our heart na siya lang ang pwede magpuno. And ito ang Christmas. Yung bagay na hindi natin kayang gawin, siya ang gumawa. Ano po yun? Hindi natin kayang pumunta sa Kanya. Siya po ang pumunta sa atin. In fact, sa series na to, i-walk through ko po kayo from beginning to kung saan tayo ang finally home natin.
Titignan natin bakit nami-miss natin ang home. Anong reason bakit na-miss natin ang home? Ipaki yung introduction na dapat kong sabihin kanina, pero um, sa araw na to, sa umaga na to, dinefine ko muna what is longing. And then next week, i-address ko ang reason bakit may longing. Yung pinaka-reason bakit supposedly hindi dapat tayo maglo-longing ng ganito eh. Pero dahil doon, nagkaroon ng separation sa home. And Christmas ay solusyon para makabalik tayo sa home. In Matthew chapter 1, verse 23, says, "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. Emmanuel, di ba? Meaning, God is with us. Di natin kayang pumunta doon. Di natin kayang lumapit sa Lord. Di natin kayang bumalik sa home na supposedly ay original home natin. Dinisenyo ng Lord na home. Nahiwalay tayo sa Lord. Pero ang nakakatuwa, ang nakakamangha sa Lord, instead na maghintay siya na tayo ay umuwi, sino ang gumawa na? Alam niya, hindi na makauwi eh. Hindi natin kaya umuwi spiritually. Pero ginawa niya, siya ang pumunta dito sa atin sa earth upang tayo ay magkaroon ng access uli sa home. Ito po yung essence ng Christmas. Si Jesus pinanganak upang bigyan tayo ng pagkakataon na makabalik sa home. Hindi natin kasi kayang bumalik sa Kanya. So how does Jesus bring us home? Through forgiveness, inalis niya yung barrier. Through reconciliation, ni-restore niya yung relationship. Through adoption, ginawa niya tayong anak. Through the Holy Spirit, making His home in us. So yung Holy Spirit po. So para po sa atin na maaring may mga kapamilya tayo na OFW, may longingness pero posible po pala na matugunan yung longingness na yon. Kasi bakit? Si Jesus pwedeng maging home ang ang ating heart. Yung eternity, yung sabi nga, yung whole na nilagay ng Lord sa heart natin, iyon ay hindi dapat punuan ng kung ano-ano. Nireserve yun para kay Jesus, para kay God. Kasi yung emptiness, yung longingness na para doon, si Jesus lang ang pwedeng maglagay ng home na yon. So pag si Jesus nasa heart natin, yung emptiness, nagiging po siya, nagkakaroon po siya ng peace. Yung parang malayo, nagiging malapit. Yung feeling mo, your longing, meron ka ngayong belongingness na. Bakit? Kasi si Jesus na po ang siyang nasa heart natin. Pwede po natin siyang invite upang tayo po ay at least maranasan po natin partially yung home na dapat dinisign ng Lord. Sa candlelight service natin sa December 24, pag-uusapan natin yung finally we're home. Pero, andito pa tayo. Yung home na dapat nating mararanasan forever, eternal, wala pa yon. Pero, binigyan tayo ni Lord ng glimpse ng home. Si Jesus yon. Finally, sabi ni Jesus, pwede na kayo bumalik sa akin. And, sa December 21, pag-uusapan natin yung finally we're home. So, kung meron po kayong longingness, kung meron po kayong nararamdaman na tila parang, ako yun isipin niyo po, normal po yun, universal. Pangalawa, kung meron po kayong nararamdaman na pangungulila, ito po ay senyales na hindi po kayo sentimental, hindi po kayo nag-iinarte. Naunawaan niyo po, hindi po kayo nag-iinarte. Baka kasi po isipin niyo nag-iinarte kayo, normal po na damdamin yun. Kasi bakit? Yun po yung disenyo natin. And because of sin, pag-usapan natin next week, nagkaroon tayo ng ganong damdamin. Pero nakakatuwa, sinyalis po yun na yun po ay spiritual. At yung spiritual na nararamdaman natin ngayon is pointing towards
kay God, kay Jesus, pag December 25 na sinicelebrate natin. At si Jesus lang po ang pwedeng magpuno ng nararamdaman natin yun. So, ang question po ngayon is kung meron po tayong longingness at si Jesus lang ang pwede magpuno nun, ano po magiging response natin? Yung space na nilagay ng Lord sa atin na pwede magpuno, hindi ko po alam, no? Hindi ko po kayo kilala. Kailan po nakakaalam nito? Kung meron po kayong longingness sa heart nyo at tila parang, Lord, gusto ko ngayong Christmas maranasan yung peace. Gusto ko maranasan yung joy. Gusto ko maranasan na um, kahit merong gantong damdamin, may joy pa rin ako. Si Lord po ang pwedeng mag-open. Invite po natin si Jesus sa ating home. Siya po yung ating home. So pwede po ba tayo na, I think maganda yung inawit natin kanina eh. Tama po siya kanina doon sa part na may longing. Yung last song, pwede ba nating awitin